In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market habang si Bitcoin is on track sa kanyang pinaka-worst na performance since 2018. Mga posibleng mangyari sa crypto sa 2026, pag-usapan din natin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. According sa data reference na galing sa CoinGlass, Bitcoin is down more than 22% ngayong fourth quarter. Ibig sabihin habang maraming tao ang sanay na ang Q4 ay masaya, pero ngayon hindi ganun ang nangyayari. At ang mas masakit pa, ngayong 2025 ang sinasabi na one of the weakest year-end periods outside of major bear market years. In short, hindi ito typical na holiday pump story. Pero bakit minsan may konting relief? Kasi nakita natin si Bitcoin nag-attempt bumalik malapit sa 90,000 price level, and for a moment, nabigyan ng short-term lift ang buong market. Ilang major tokens naging green, katulad ni XRP, Ethereum, Solana, Cardano, pati Doge, may up to around 2% move. Pero ang importante, range movement pa rin sila. Kumbaga, gumagalaw pero hindi pa umaalis sa kulungan. At kapag ganyan ang market, ang tanong lagi, ito na ba ang simula ulit ng paglipad or ito ang huling hinga bago bumagsak ulit? At dito pumapasok yung pinaka-crucial na idea, maraming analyst ang nagbabasa nito as exhaustion at hindi conviction. Meaning, hindi pa ito yung type ng bounce na may mga bagong buyers na confident at handang magtulak sa price pa itaas. More like, after weeks of selling, sobrang baba na ng base, so nag-rebound lang dahil technical levels got defended. At dahil may mga short-term traders na kumuha ng quick win. May sinasabi pa nga na ang dating ay ganito, the market is making a new attempt pero hindi pa ito yung recovery. Pwedeng umangat ang price ngayon pero hindi ibig sabihin tapos na ang weakness. Kasi kapag ang structure ay pagod pa, kadalasan ng rally ay madaling maputol. Isa pang signal ng slight improvement pero hindi celebration ay yung fear and greed index na umakyat around 25. Ibig sabihin umalis tayo sa sobrang extreme fear pero hindi pa tayo dumadating sa risk on environment. Parang crowd na kuminto lang kabahan pero hindi pa nagsasayaw. Kaya maraming big players ang cautious pa rin. At kung titingnan natin ang bigger picture, Bitcoin remains roughly 30% below its 2025 peak and below level seen at the start of the year. So kahit umakyat ito pabalik sa 90,000 area, maraming tao ang nananatiling underwater from the top, and kapag maraming underwater holders, natural lang sa bawat rally, nagiging opportunity for some na magbenta. Kaya napapansin natin may gains sa Asian at Europe session, pero pagbukas ng US trading hours, madalas nagpe-fade, meaning vulnerable ang market sa sharp reversal, lalo na pag pumasok ang mas mabigat na liquidity at mas aggressive na positioning. So ano yung pinaka-importante na psychological level na pinapanood ng lahat? Ang total crypto market cap ay bumalik above $3 trillion. Itinuturing kasi ito na key zone dahil ito ay naging battlefield between buyers and sellers nitong mga nakaraang panahon. Kapag above 3 trillion, maraming tawang umaasa na okay, buyers are back. Pero ang warning, hindi dahil nasa itaas ito ngayon ng 3 trillion, hindi ibig sabihin ay na-reclaim na ito ngayon. Pwede rin kasi itong maging trap lang, lalo na kung ang volume at conviction ay kulang. Sa mga altcoins, may interesting pain points sa Aave kasi may governance tussle na nagre-resulta sa continued decline. Kaya naman ito ang one of the worst performer at malaki ang ibinagsak. Bakit mahalaga to? Kasi pinapakita nito na kahit sa malaking projects, ang mga internal governance issue ay pinapahina ang price performance. At ito ang clue kung bakit magiging selective ang liquidity moving forward. Hindi porket top projects ay masasabi na natin na safe. Kasi kahit blue chip pa yan, kapag pinasok ng uncertainty, it will punish by the market. Ngayon, pag-usapan natin yung seasonal pattern. Historically, ang fourth quarter ay laging malakas ang performance ni Bitcoin. Ito yung panahon na malakas dapat siya at nangyari ito sa maraming taon. Dito lumalabas ang malalakas na quarterly gains. Pero again, this year, kabaliktaran ang nangyari. Ano ang posibleng reading dito? May dalawang interpretation. Una, macro and liquidity conditions. Mas nagmamaterialize ito kesa sa seasonality. Pangalawa, kapag ang market nag-end ng taon na may heavy reset. Pwedeng magkaroon ng flash sa market, tanggalin yung mga weak positioning, then minsan ito ay nagdudulot ng healthier base later. Although hindi ito guarantee ng upside, pero it can improve the quality of the next rally kapag dumating. So now, ang malaking tanong, kung ganito ang ending ng 2025, ano ang itsura ng 2026? Ang sinasabi ng ilang mga analyst, ang traditional alt season na inaasahan ng karamihan ay posibleng hindi mangyari. Ang point kasi nila, ang mga retail investor, ini-expect nila kapag nagpump ang isa,
pera ay pwedeng hilahin ng lahat. Pero hindi na nga ito ang nangyayari ngayon. Tapos na yung era na yon. Bakit? Kasi ngayon, ang liquidity will be ruthlessly selective. Dumadaloy lang ito mainly sa mga blue chip survivors na kinakitaan ng real adoption, meaning hindi enough yung narrative lang, hindi enough yung memes lang, at hindi enough yung community strong. Ang binibigyan ng rewards ng market ay yung mga project na may napatunayan na merong real usage and staying power. Kung ikaw yung investors na sanay sa old pattern na pag umakyat si Bitcoin then everything pumps, kailangan mong i-update ang expectation. Posible na magkaroon pa rin ng alt rallies pero not the classic broad-based alt season. Mas magiging parang spotlight. Few coins lang ang sisiklab tapos the rest magiging silent. May isa pang interesting angle, yung sensitivity ni Bitcoin sa global M2 money supply growth ay magiging malambot na. At ang sinasabi pa nga ng iba na ang correlation ay nabawasan after the 2024 ETF launch. Bakit? Kasi may bagong layer ng demand na mas institutional, mas structured at mas influenced by flows and portfolio allocation. Instead na umasa sa pure liquidity narrative, hindi ibig sabihin patay na ang macro effect pero pwedeng nagbago ang weighting. Speaking of flows, balikan natin yung story ng Wall Street sa 2025. According sa numbers reference, ang total net inflow sa spot Bitcoin ETF ay umabot sa $57 billion at merong total net asset sa lahat ng ETF ay umabot sa $114.8 billion. Malaki yon, kaya sinasabi na ang 2025 ay blockbuster year for Bitcoin in the wider market na merong regulation narratives at mainstream acceptance na nagtutulak sa pagtaas ng demand. Pero entering late 2025, merong pagbabago. Ang ETF inflow naputol at sa ilang mga linggo sila pa yung mga naging sellers. Kaya nakakita tayo ng 30% correction in BTC and about 50% sa Ethereum from the high. So ang key question, papasok ng 2026, ang mga institutional, corporate, and government level adoption, magpapatuloy ba ito with the same pace or humina na ang marginal buyer? At kaya mahalaga ang narrative play. In early 2026, market performance ay posibleng magdepende kung ang parehas na istorya ay kayang mag-catalyze ng upside again or kailangan ng bagong narrative para bumalik ang aggressive buyers. Halimbawa, sa mga previous rally, malakas ang tema sa AI hype, rate cut expectations, strategic Bitcoin reserve discussions at ETF inflow. Kung humina ang dalawang pinaka-importanteng flows at liquidity, kahit gaano kaganda ang story, mahirap i-sustain ang rally. Another huge variable, yung AI build-out and the tech-heavy equities market. Bakit kasama to sa crypto discussion? Kasi kapag usapang equities at ito ay lumipad, ang risk appetite ng mga investors ay umaapaw papunta sa crypto. At kapag hindi maganda ang performance ng equities, ramdam sa crypto ang shockwave. At meron nga kasing risk na usap-usapan ngayon ng spending sa mga data centers, compute, GPUs, and energy ay double-digit billions. So sa 2026, ang mga investors ay magde-demand ng proof. Ang mga kumpanya ba na ito ay kayang i-monetize ang kanilang investment or at least fund it from internal cash flow? Kasi kung lumabas ang fear na free cash flow ay napupunta sa negative or mas lalong lumalim ang utang, hindi malayong makaranas ng market drop ang equities at pwedeng mahila ang crypto. So kung may smoke na lumabas sa AI and quantum narratives, expect na apektado ang buong market. At ang unang magsasuffer niyan ay usually ay ang mga lower liquidity assets at sinusuportahan nito ang nabanggit natin kanina na selective liquidity thesis. Next variable natin, regulation. Merong bullish event na worth watching kung magkakaroon ng Clarity Type Act at naging batas ito na magbibigay ng mas malinaw na rules sa fintech and crypto in the US. Ganito kasi ang expectation, kapag ang rules ay naging mas malinaw, mag-o-open ito ng pinto sa mas malawak na innovation for more. Mas lalawak ang confidence and potentially more participation from large players. Naglalayon din ito na ma-define kung sinong regulator ang magkakaroon ng jurisdiction sa mga assets, depende kung ito ba ay tinuturing na security or commodities. Dagdag pa ang consumer protection. Kapag ang framework na ito ay nag-improve, it can reduce uncertainty at na maituturing na pinakamatinding kalaban ng long-term capital. Pero take note, kahit bullish ang clarity, hindi ibig sabihin alt season for everyone. Pwedeng mag-concentrate lang ang money sa mga large caps and projects na sa tingin ng mga institution ay okay paglagyan ng pera. Isa pa ang interest rates. Merong expectation na papunta na tayo sa easier money. Kapag ang pinag-uusapan natin ay rate cuts, merong mga nagsasabi na pwedeng umabot sa 100 basis points. At gustong-gusto ito ng mga crypto investors kasi ang mga risk asset ang usually nagbe-benefits dito. Pero merong twist, we might face a tale of two cities. Ganito kasi ang sitwasyon. Ang job market lumalambot. Consumers pressured, tariffs itinutulak ang gastos paitaas, insurance premiums rising,
consumer debt rising, disposable income falling. So kahit may rate cuts, kung consumer is weak and confidence is dropping, ang demand for risky speculation ay malamang hindi katulad ng inaasahan ng marami. At ang utang, easy money and big spending pwedeng magdulot ng bullishness in the short term, pero in the long term, merong hindi magandang epekto yan sa sistema. So the question in Q1 and Q2 of 2026, kung ang market ba ay front run ang easy money trade and sell on confirmation, or ma-extend ang bull market sa equities at aapaw ang pera papunta sa crypto. Ayun, ipasok natin yung contrasting view sa cycle. May base case na optimistic at nagsasabing si Bitcoin ay tinatarget ang higher levels by 2026, even mentioning numbers like 180,000 as a target. Pero sa kabilang banda, may mga veteranong traders like Peter Brandt na nagbibigay ng warning sa malalim na bear market. Pinapaalalahanan ng lahat na nakita na natin ang parabolic advance ni Bitcoin at lagi itong sinusundan ng deep declines. Historically, sometimes at least 80%. May projection pa na next big peak ay posibleng mangyari sa September 2029 na tumutugma naman sa 4-year cycle theory at ang peak ay mangyayari after the halving expected around April 2028. And yes, kung literal na 80% decline ang mangyayari from a future high, there's a scenario where price revisit much lower zones before the next major run. So patay na ba ang 4-year cycle? Hindi natin kailangan sagutin ng yes or no. Ang mas practical na sabihin ay ang cycle ay nag-e-evolve. Dahil sa ETF, institutional flows, pagbabago sa regulation, ang mga nangyayari sa macro, the pattern can stretch, compress, or become less clean. Pero kahit nag-evolve, mananatili ang psychology, liquidity, narratives, at positioning. Ito pa rin ang karaniwang nagdadrive ng mga big swings. Okay? So I hope meron na naman kayong nakuhang kaalaman dito sa topic natin ngayon. Good luck and see you on the next video.